Pastor, magandang gabi sa iyo. At ganoon din sa ating mga kapatiran dyan. At ganoon din ang, of course, ang hindi ko kinakalimutan, ang aking partner in Thailand, ang ating head ng PIAS, si Dr. Adi. Doc, magandang gabi po. Si Doc Adi po ay isang magaling na politiko at same time defender din po siya ng ating church. Galing po siya dito sa Ayas, no? Kaya siya po ngayon na nandyan nasasayo na makasama rin siya dito sa ating bansa kapag siya po ay nagbakasyon. Ano po? Good. Sino pa ba ito? May nagpapabati na pala, batiin ko muna, no? Pagkatapos ito, tuloy-tuloy na tayo. Binabati ko from ABM, si brother si Mif, si Don, at si Danrep, si Moises, at itong nagpapabati sa akin, teka, yung pangalan nito, teka ha, yun, si Reyin, yan, binabati ko po, at ganun din, yung mga kapatid natin from 1,000 in Thailand, sa district ni Pastor Mac, at ganun din sa mga taga Central Plain Adventist Cluster. Kay magandang gabi sa pamumuno ng ating elder dyan. Yung niya ay magandang gabi. At yung kabila, Bible sharing, sila Mama Limley, nandito rin. Ano ba? Hindi ka makabati ay magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. At siguro yung mga hindi ko nakabati ay bukas ko naman. Si Pastor Rolly ay naandito. So sino pa yung mga hindi nabati ay tomorrow, papatiin ko po kayo ng binabati sa oras na ito. Okay. Sa ating pag-uumpisa ng ating paksa, nandiyan po sa likod or topic for this evening, the eschatological gospel of the Messianic Israel. Okay? Bago po natin ito ipagpatuloy ay tayo muna ay mananalangin for Holy Spirit will be us right now, will be among us. Nawa ang inyo pong Santong Espiritu, yung internet signals at matapos ang mensaheng ito. Hindi lamang po sa amin bilang inyong mananampalataya, but to all person na nakakarinig po nito. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang aking sparring partner in Mindanao, si Dr. Jun Chiniquito. Nandito na po siya sa thank you very much sa art sa atin po at regards dyan kila ate, kila LJ, kila G, pati kay baby, regards po dyan. Okay. Ngayon, magpatuloy po tayo mga kapatid. Our topic, eschatological gospel of the Messianic Israel. The word eschatology, sabihin, ang gandang pakinggan, di ba? Eschatological. Sabihin,
last day. To say, this gospel na pag-aaral sa atin, yung mga pag-aaral ngayon na sa mga nakaraan Israel is a term designated Christian. At yung nakaraan, pinag-aralan po natin na dito sa atin, sa panahon po natin, merong eschatological remnant. That's only the remnant. Yun lang po ang ito po yung mga tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Basahin nga po uli natin. Ito po nga, hindi ako gagamit ng mga slides ngayon. Itin po natin. Ito po. Pastor Mark. Pakilagay po natin sa John 3:16. Ganito po ang ating mababasa sa mga Hello, Doc. Tama ba? John 3:16? Kasi choppy kayo. Hello, Doc. Tama ho ba? John 3:16? John 3:16. Oh, John 3:16. Okay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Okay. Mga kapatid, ito ho ang Choppy kayo, Doc. gospel. No. Ang sabi rito sa atin, whosoever believe in Him. Sabi ka, Art, sabi. Dito ay mapapasa natin. Hello. Lang. Choppy, Doc. Under the cobra, below the cobra, the whiteboard below the cobra. Can you see it? Can you see it now? Okay, what animal is that? Animal is that? Yes, correct. Your turn. Okay. Okay. Okay, good, Art. Clear. Show me what you got. Okay. Good. O, sabi rito, for whosoever believe in Him. Oh, is that a Meaning giraffe? to say, Is that a Tip. giraffe? sa so dito How about lumalabas na lahat tayo. Yung gospel po tinatalakay na pinangalanan po na Messianic gospel, Messianic ito ay hindi animal is
iba na katulad una po itong tala ang ating unang mga magulang. Pakilagay po, Pastor. Genesis 3:15. Yeah. Genesis 3:15. Genesis 3:15. And I will put Yes. enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Pasinin po natin mga kapatid. Try to guess, try to Yung ebanghelyo o yung gospel first announce pagkatapos na magkasala after the fall of our first parent. Ang layunin stated in our lesson to bring back to Him yung lahat ng nagkasala. Okay, maliwanag po yan, ha? Lahat ng ay ibalik sa Kanya na siya mismo ng kaligtasan na ito. Now, tingnan po natin, mga kapatid, ng Diyos kay Abraham, Genesis 12 verse 3. Genesis 12 verse 3. Doc, chapik ano yon? Genesis 12:3? Tama ba? Okay. Genesis 12:3. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Okay. Isa po, ulitin natin, ha? Isa sa pangako ng Diyos kay Abraham, and hindi sa kanya shall all families on earth be blessed. Ito po ididiin ko, mga kapatid. Why? Because the mission of God ay maibalik sa Kanya na padala mga pinili ng Diyos ang gasgay blessed. Natin yan. So sa panahon nila, yun ang utos ng ating Panginoon. Ang nangyari, alam natin ay hindi nakatugon, nawala ang Panginoon. Ano ho ang nangyari? Ang Diyos, ang ethnic Israel, at ang inilagay ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Now, sa pangunguna po ng ating Panginoon, Matthew 10:5. Ganito po ang ating mababasa. Matthew 10:5. Matthew 10:5. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into the city of the Samaritans. Enter ye not. So dito, binuo ni Christ yung nucleus of a new Israel. At katulad ng kay Abraham, sabi ng Panginoon, ang command niya, go not into the way of the Gentile. Instead,
go into any city of the Samaritan. No? Ano ho ang gagawin po nila? Verse 6. Verse 6. Pastor. Verse 6, but go rather Next verse 6. Sabi dito, to the house of Israel. or rather to the lost sheep of the house of Israel. Hahanapin ng mga alagad ng bagong Israel ang nangawalang tupa. Ano po ito? Ito po yung hindi Israel by faith. Sa madaling salita, gawin ng Panginoon, action po kanila. Kaya ganito please. Matthew 28:18. Sabi dito, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Verse 19, praising them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. 20. Verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the world. Let us Amen. compare. In the Old Testament times, si Abraham, ang sabi ng Panginoon, you. Ibig sabihin, dito, yung lahat ng family sa lupa pupunta kay Abraham para sila ay pagpalain. That is the commission ng Panginoon. In regards dito sa Genesis chapter 3:15 na i-declare niya, okay, ganito, pumunta kayo sa buong mundo. Bakit? Hanapin ninyo yung mga totoong Israel. Not the blood Israel, but Israel by faith. Then, commission niya sa kanyang mga alagad. Ito yung first na kanyang mga alagad. Ang sabi dito, go into all nations. No? Ano mga nangawawala sa anak ni church. Ibig sabihin, dito, hahanapin mo yung mga remnant. Okay? Now, yan po yung commission ng ating Panginoon, mga kapatid. Now, ito. Punta tayo sa Revelation. Puntahan natin. Ito po yung gospel, eschatological gospel para po sa atin. Unahin muna natin sa 14. Hello, Pastor. Matthew 24:14. Pastor, did you hear me? Wala po kayo, Doc. Matthew 24:14, and Yes. the gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Okay. Ganda po natin. Ano? Sabi rito, and this gospel
Matthew 24, ayon sa mga chapter of the signs of Christ coming. Signs of the destruction ng Israel. Signs of the destruction of the temple na nangyayari nga noong 70. And aside from that, ito rin po ang nagsasabi before the end. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the world for a witness unto all nations, and the end shall come. Meaning to say, gospel muna, kapatid, shall come. So, di pa po si pangaral yung ebanghelyo, ito po natin. Dahil lang po tayo kundi mga kapatid. Gaganda rin po yan. Okay. Makatapos din po tayo, mga kapatid. Okay, Doc. Loud and clear. Nakamute po kayo. Okay, hello. Okay, Doc. Okay. Yan lang ho, kapatid. Karaosin po tayo. Malapit ng gumanda dito. Okay. Yan. Gospel Commission in 6.
Yes. Sabi dito, and I looked, and behold, a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand Okay, a pansinin sharp po natin dito sickle. mga kapatid, ano? Itong nakita ni John after niyang makita yung three angels, nakakita siya ngayon ng clouds, Son of Man. Meron itong ganun mga kapatid. Yan po yung mga turo ng mga kung ano mga naglipa na ikaw daw ay ligtas, ligtas ka na. Hindi ho ganun mga kapatid. Ito pong daladala po natin na gospel pong ito po ay pangkalahatan. Binasa na nga po natin kanina, for whosoever shall believe in Him. Ibig sabihin, hindi ho ito para lamang sa ile, kundi sa lahat ng tao. Ang Diyos ang nagdestino. Tingnan, basahin po natin. Ito ho ang kaligtasan natin. Ephesians 1:4. Pastor, please. Ephesians 1:4. Ephesians 1:4, according as he had chosen us, we should be holy. We are chosen by of the word. Ibig sabihin, before the foundation of the word na pagpili niya sa atin. Ito po, sa verse 5, ganito ang nakalagay. Verse 5, Pastor. Having predestinated us unto the adoption of the children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure So of his sabi will. rito, having predestined us unto adoption by Jesus Christ. Sa madali pong salita, we are predestined in Jesus Christ. Ibig sabihin, si Jesus ang naka-assign. Kumbaga, kung na kay Christ tayo, nakadestino tayo sa kaligtasan. Nakuha po natin, siya ang pumili. Ano po ang sabi? For whosoever believeth in Him. Sa madali pong salita, lahat po ng nagtitiwala, nananampalataya sa ating Panginoon ay nakadestino na ho. Sila ho yung nakadestino before the foundation of the world. Hindi ho katulad ng sinasabi ng iba na may nakadestino sa kaligtasan, may nakadestino na para hindi maligtas. But the eschatological gospel, the remnant gospel, the Adventist gospel is none other than the everlasting gospel. Mapanahon na po natin, iisa lang po ang itinuturo at yan po ay ang tungkol sa ating Panginoon. Kanina kinanta po natin, my favorite song, yung tungkol po doon sa sinasabi na po ang kamay ng Diyos na nagliligtas sa atin. Tayo naman po, yung pananampalataya natin, yun naman yung kamay natin na umabot sa atin. Tandaan po natin, mga kapatid, ito hong gospel na ito na pinipreach sa atin, ito ho'y libre.
Ang gagawin lang po natin, manampalataya tayo. No? At tayo ay aariing ganap na hindi nagkasala. Pagkatapos tayong ariing ganap na hindi nagkasala, wala tayong hindi ang gagawin lang po natin just to give ourselves to God. Ibigay natin aariing ganap na tayo nagkasala. Nung tayo'y sumampalataya sa ating Panginoon, tayo'y pinalagay tayo na blameless. Bakit? Sapagkat sa karakteristik ng remnant church ay walang iba kundi 144,000 according dito sa Revelation. Big sabihin, mga kapatid, kay Kristo, nasa Kanya ang ating pag-asa. Si Kristo, ay sabi po sa atin, Pastor, pakibasa, Romans 1:16. Ganito ang ating mababasa. Please, Romans 1:16. Pastor. Hello, Pastor. Hello, Pastor. Romans 1:16. Romans ano yun, Doc? Romans 1:16. Romans 1:16. Okay, wait lang po, na out ako. Sorry. Romans 1:16. Ito po. Okay. I gospel. Okay. For I am not ashamed. Christ, for it is the power of God unto salvation. So sabi rito, for I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the pahin. Ito po, kapatid, ating Panginoon. Yung salita nga po pala, mapansin ko lang, nandiyan si Brother Gomer, yung salitang gospel, kung titignan po natin mga kapatid, yung salitang gospel, hindi ho natin mababasa yan sa Genesis 3:15. Hindi ho natin mababasa doon. Dito lamang ho natin mababasa, and that's the word nandito po yan sa New Testament. Ibig sabihin, yung salvation, yung kapangyarihan ng Diyos, yung ginagawa ng Diyos, ang tawag po dyan, gospel. Dito naman sa Revelation, tinawag po yung everlasting gospel or eternal gospel. Okay. Tuloy tayo. Pastor, okay? Tuloy tayo. Okay po. Tuloy. Okay. So ganito ho yun. Yung salitang gospel po kasi, mga kapatid, okay na yung signal ko Kaya lang biglang nag-corrupt yung ilaw ko. Yung salitang gospel, mga kapatid, yan po ay dito natin lubusang mababasa sa
New Testament o sa tinatawag na Greek scriptures o Christian scriptures. Sa Old Testament, mga pahapyaw po yan. Mga pahapyaw. Dito lang yan. Kaya ko ito dinadala po sa inyo sapagkat in the Old Testament, hindi porque wala tayong mabasa letter for letter doon, ay wala nga talaga. Meron po, doon po talaga nag-umpisa ang gospel po na yan, mga kapatid. So dito, yung dala-dala po natin ay tinatawag po natin ito sa pagdating sa Revelation na everlasting gospel. Okay. Now, Pastor, balik tayo sa sa Revelation chapter 14. Pastor. Okay po. 14 verse 6. Okay. Habang kinukuha ni Pastor, ganito yan, mga kapatid, sundan po ninyo ako. Ang of Revelation. Bakit? Okay? Hello? Okay, you're back, Doc. Okay. Okay. Malapit ng gumanda. 8:50 PM na rito. I think pagdating ng 9, biglang gaganda ito. Okay, ganito. Nandito na tayo sa second part, mga kapatid. Siguro, Pastor, pagkatapos nito, mamayang mga pwede mag-record tayo. Ano? Pwede ko ulitin ito para sa clear nating Okay, ganito yan. Sa Revelation chapter, sa Book of Revelation, the sealing chapter. Dito sa chapter 7, para sa 10, the great disappointment chapter. Na kung saan dito nakita natin, dahil niya yung libro, masarap sa kanyang bibig. Pagdating sa sikmura niya, napakapait. So, ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon, ang message, ipangaral mo ulit. You must preach again. You must prophesy again. That's the end. Pagdating sa Revelation 11, the two witnesses, ang two witnesses, mga kapatid, ay nagsasabi kung yung the Bible, yung Bible natin, Old and New, mula pa, and then yung church, the time of Eden, na nandun, Revelation 32 bis dito. Okay? And then, pagkatapos, yun nga, sabi ni Sise, galit na galit si Satanas o sa signal talaga. Okay. Pagdating sa Revelation 14, ito po yung preaching of the everlasting gospel. Tingnan po natin, mga kapatid. Dito naman sa Revelation 14,
mula verse 1 up to 5. Okay? Verse 1 up to 5, 144,000. Itong 144,000 na ito rin po yung great multitude na na-sealed ng remnant church sayon. So, Revelation chapter, okay? Tapos na yung tinatawag na three angels message. Okay? Three angels message. Meaning to say, yung 144,000, sila yung responsible sa pagbibigay ng mensahe ng tatlong sinugong anghel. Ang resulta ng kanilang message ay nasa verse 12. Ano po yung nakalagay sa verse 12? Pastor, ano nga po? 14:12. 14:12. Revelation 14:12, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and faith of Jesus. Pansinin po natin, ito po yung message. Ito po yung resulta ng message. Kaya tayo, ang ating pong pinangangaral, ang pinangangaral ng Remnant Church, mga kapatid, faith in Jesus, then keep the commandments as the result. Huwag tayong maano sa sinasabi ng iba na hindi na daw dapat sundin ang kautusan ng Panginoon. Anong ibig mong sabihin? Dapat na itong labagin? Sa mga debate, ganyan eh. Bakit pa kayo sumusunod sa 10 utos? Ay, ibig mong sabihin pala, lalabagin namin ito, hindi namin susundin. Kaya pala kayo, hindi kayo sumusunod sa utos ng Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, ang tao may pananampalataya pero ayaw sumunod sa kautusan ng Panginoon. Sa atin naman, ng mga Adventist, sumusunod tayo sa kautusan ng Panginoon pero pagkaminsan hindi natin kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nabaliktad. Time will come, mga kapatid, before the close of probation, itong dalawang ito, yung righteousness by faith, and that is the faith of Jesus, at yung pagsunod natin sa kautusan ng Panginoon bilang bunga ng ating pananampalataya. So yan mga kapatid, balik ulit tayo sa Revelation chapter 14 verse 6. Okay, ngayon, ito na. Yan po yung pinaka-base mga kapatid. Ngayon, ganito po. Ang three angels message, ito po yung pinaka-puso ng mensahe ng Panginoon. Ito po yung gospel. Ito po yung eschatological gospel. Ito po yung anecdote. Ito po yung medicine doon sa sinasabing Laodicean member. Ito rin po yung formula para po sa ating kaligtasan. Ito po yung mensahe ng Revelation chapter 12, the Remnant Church. Ito rin po yung tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Alin po, ito pong everlasting gospel, mga kapatid. Now, ito ho. Nakita ni John, three angels. Tatlo. Three angels. Itong three angels pong ito, hindi ho ito tatlong magkakaibang pabalita. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi ho ito tatlong iba't ibang uri ng pabalita. Kundi isa lamang po itong pabalitang ito. Halimbawa, katulad po nito, mga kapatid, meron tayong 66 books of the Bible. Sa 66 books of the Bible na yan, hindi ho yan nangangahulugan na 66 different messages. Hindi ho. Kundi one message, and that is Jesus. Ang Bible po natin na 66, meron itong Old Testament at meron itong New Testament, or Hebrew Scriptures, the 39 books, and the 27 books, the Christian Scriptures. Dalawa po ito. Hindi ho dalawang uri ng gospel. We have also the four gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? May apat. Hindi ho apat na gospel. Kundi
isa lamang. Jesus is the uh, grace ng Diyos na napakita rito na may dalang kaligtasan. Ano pa ho, mga kapatid? So, hindi ho ito three different gospel setting. Ibig sabihin, tatlong uri kung paano how they preach three the the three setting of one gospel about our Lord Jesus Christ. Tandaan po natin yan, ha? Mga kapatid, uri lamang ng balita ito. Ito'y walang iba kundi ang patungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya tatlong yan, nakikita niya. Ha? Ngayon, tingnan po natin. Isa-isahin po natin ngayon, mga kapatid. Ito pong tawag na angel's message ito. Una of Jesus, having faith. Ano po ba? What do mga kapatid? No? Una, how do we define faith? As the message is concerned, paano ba ang ibig sabihin ng faith? For me, mga kapatid, there is only one. Maraming ibig sabihin ng faith. Pero for me, faith is trusting Jesus. Ang pananampalataya ay pagtibuong sarili mo. Sa pagtitiwala mo buong sarili mo, ipasasakop mo ang that is trusting Jesus. Palatay maglilid sa atin para sa Ephesians 2, 8-10, pagkat nilikha ng Diyos para sa mabubuting gawa na ginawa ng Diyos na daan upang siya natin lakaran. Sa madaling salita, mga kapatid, ito yun. Paano, how, the first angel defined Revelation 14:6. Ganito po ang nakalagay. Pakiulit, Pastor. Pakibasa ulit. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on earth, and to every nation, kindred, and tongue, and people. Dito, Pastor, yung sulat mo, kasama rito. Di ba? Sa lahat, no? May tribes dito, no? Kasama po lahat yan. Ngayon, ano ang sinabi ng first angel regarding everlasting gospel? Verse 7, Pastor, please. Verse 7, saying with a loud voice, Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Okay, sabi rito, with a loud voice. Loud cry. This is a loud cry, mga kapatid. No? We preach with a loud cry. The remnant church preach with a loud voice. The 144,000 preach with a loud voice. Sabi rito, fear God. What do we mean by fear God? Sabi natin, fear God, keeping the commandments, and give glory to Him. It's all about our body, the health message. For the hour is judgment is come, the 1844, and worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountain of rivers. Ito pong praises na and worship Him that made heaven, earth, sea, and fountain of waters. Ito po ay language na kinuha ni John sa Exodus 20 verse 11. Ito po ay may kinalaman
sa Sabbath worship. Okay? So dito pa lamang sa first angel, pinakikita na yung doctrines. Pero ito maganda mga kapatid. Laliman natin. Pastor Rolly, laliman natin. Ha? O ganito, sabi rito. Pansinin, fear God. Ibig sabihin, walang iba na tayo'y katatakutan kundi ang Diyos. Second, give glory to Him. Third, for the hour of His judgment is come. Worship Him. Pansinin po natin mga kapatid. Sa Diyos, fear God, glory to Him, for His, and worship Him. Pansinin natin mga kapatid, itinuturo tayo sa Diyos. Ha? Itinuturo tayo pabalik sa Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin ang first angel sa pagbabalita niya ng tinatawag na ebanghelyo o gospel of salvation ay sinasabi niya fear God. Meaning, ang ating isipan, ang ating puso, at ang ating gawa, anuman ang ating ginagawa, itutuon natin sa Diyos. That's the first angel. Wala tayong iba na gagawin kundi ang sumamba sa Diyos. Sa Diyos lamang tayo sasamba. Sa Diyos lamang tayo magtitiwala. Sa Diyos lamang ang lahat ng ating kapurihan. That's why, ang sabi rito, ang first angel ay nagsasabi sa atin, God and God alone. Tandaan po natin, God and God alone. In our life, God alone. In everything we do, God alone. God and God alone. That's the first angel's message. No? Yan po yung sinasabi. Jesus alone. Okay? Ibig sabihin, walang iba. Yan po yung una, mga kapatid. Ngayon, tingnan po natin. Punta tayo sa ikalawa. The second angel. Next verse, Pastor, please. Verse 8. Verse 8, and there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Okay. Sabi rito, another angel, the second angel. Ang sabi niya, Babylon is fallen, that great city. Okay. Pag sinabing Babylon, we as a Seventh-day Adventist, alam na alam po natin ito, mga kapatid, na ang binabanggit ditong Babylon is, alam po natin, religious Babylon. Babasahin natin yung Revelation 18, pakihanda po, Pastor. Revelation 18, verse 1 and 2. So dito, habang hinahanap ni Pastor yan, sinasabi rito yung fallen of Babylon. Babylon is fallen, Ngayon, titignan po natin. 18, verse 1 and 2. Pastor, please. Revelation 18:1, and after these things I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was enlightened with his glory. Verse Pansinin 2, natin dito muna, Pastor, Sabi Okay. rito, I saw another angel came down from heaven with great power, and the earth was lighted with his glory. Ibig sabihin, that's another angel. No? Kumbaga, ito po yung nagbibigay lakas sa three angels. Kumbaga, ito ay soswalo sa three angel, magbibigay ng kapangyarihan. This is what we call the loud cry angel. Ang sabi rito,
and the whole earth was lightened with His glory. Why? Verse 2, Pastor, please. Verse 2, and he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and is become the inhabitation of devils, and the hold of every foul spirit, and the cage of every unclean and hateful birds. So dito, sinagot, why fallen? Because, sabi rito, the Babylon is fallen, Eh sabi sa verse 1, napakaliwanag ng sabi, the whole earth was lightened with His glory. Every time na ang mundo'y maliliwanagan, yung maling aral sa kanila ay mawawala. Mga kapatid, every time po yan. No? Ibig sabihin, pag nakatuklas ka ng katotohanan, yung kamalian na nasa iyo, eventually, mawawala po yan dahil nandito ka na sa katotohanan. That's the essence of being a Babylon. Let's go back, Pastor, sa Revelation 14, verse 8. Okay, ngayon, Revelation 14, verse 8 ulit. Ngayon, ganito mga kapatid, Babylon, let's focus on this. Yung sinasabi sa Babylon. No? Okay, ang sabi rito, Babylon, fallen is fallen. Yung first angel kanina, ang sabi natin, God alone. That's the message. That's the gospel. Sa Diyos tayo magtiwala, mga kapatid. Sa 59 na magkakasama tayo ngayon, the message of this, the message of God, God alone. Sa Diyos tayo magtitiwala. Ibigay natin ang ating pagmamahal. Bigay natin ang puso natin sa ating Panginoon. That's the first angel. The second angel say, Babylon. The word Babylon, mga kapatid, comes from the word Babel. And the word Babel comes from the word Bab and El. That's the Akkadian word or Hebrew word. Bab and El. Ano ibig sabihin nito? Yung El is God. Yung Bab, ito pong Bab na ito, mga kapatid, ito po ay pathway, door, daanan, highway, no? Kumbaga, daanan papunta sa Diyos. Ito po yung way. Okay? So, ibig sabihin, yung Babylon, ang ibig sabihin niyan, daan papunta sa Diyos. Pathway to heaven. Stairway to heaven. Stairway to salvation. That is Babylon. Now, going back doon sa Tower of Babel, doon po unang ginamit yan eh. Sa Tower of Babel, mga kapatid, ganito ang nangyari. Di ba ang Diyos, ginunaw niya ang mundo sa pamagitan ng tubig? At pagkatapos niyang gunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig, siyempre, yung remnant, alam po yung remnant, 8 kaluluwa. 8 sa pamilya lamang ni Noe, yung natira po doon. The rest, nagkandamatay. Buong tao sa mundo, nagkandamatay. Now, ito ang maganda. Yung mga tao doon ang dumami, ang nangyari po mga kapatid, nagtayo sila ng Tower of Babel. Kung magtatanong po ako sa atin ngayon, yung bang ginawa nila ay mabuti o hindi mabuti? Of course, ang sasabihin po natin, every one of us will say, some lamang ang hindi. Ang sasabihin nila, hindi mabuti. Kung sa atin po nangyari yun, halimbawa, dito sa malaking bagyo na nangyari po dito sa Marikina, na kung saan yung buong subdivision ng Marikina, nandun po kami noon eh, nila Dr. Medina, alam to ni Dr. Medina, Brother Gomer, inapawan yung Provident Church na ano po talaga yon, umapaw yung tubig doon. No? Umapaw mismo sa may simbahan. And then, andoy yata yun, andoy. Nung umapaw yon, mga kapatid, siyempre maraming tao ang namatay. Pagkatapos ng baha, umapaw na siya, hindi na siya nagbaha. Ano ho nangyari mga kapatid? Tayo ba kung naandon,
makakaisip ba tayo na magpataas ng bahay? Kasi nga yung bahay natin inapawan ng tubig. Ang answer po natin ay totoo. Magpapataas po tayo ng bahay because of our salvation. So ganun din yung iniisip ng mga nagtayo ng Tower ng Babel. They try na maggawa ng mataas na mataas. Kumbaga sa atin ngayon, mataas na building. Abot hanggang langit. Para pagka umapaw man o magkaroon ng baha, ligtas tayo. Yun ang iisipin. Ganun yung ginawa nila. Pero ang tanong, mabuti kaya yon? Hindi. Bakit? Sapagkat inisip nila yung sarili nila. Yun ay simboliko na pagliligtas mo sa iyong sarili. Meaning, nagtitiwala ka sa sarili mo. Meaning pa rin, wala kang tiwala sa Diyos. Meaning pa rin, hindi ka nagtitiwala sa Kanya, sa kakayahan mo, ikaw nagtitiwala. Mga kapatid, in the doctrines of humanity na ngayon, na yung doctrines po na yon, ang sabi doon, may tiwala ka sa sarili mo. Si Satanas, malaki ang tiwala sa sarili niya eh. Mahal mo sarili mo, mahalin mo sarili mo, huwag kang mahal ang ibang tao, sarili mo lang ang mahalin mo. Di ba ganun din yung kay Satan? Yung government ni Satan, government of love. Yung government ng Diyos, government also of love. Ano pagkakaiba sa dalawa? Yung government ng Lord, love to our God. Yung government ni Satan, love to ourselves. Pagmamahal sa sarili. Bakit ba si Lucifer nagrebelde sa langit? Kasi nga mahal niya sarili niya. Hindi niya mahal ang Diyos. Mahal niya sarili niya. Pagmamahal pa rin yun. The government of God, love. The government of Satan, love. Kung susunod ka sa government ng Diyos, hate mo itong government ni Satan. Kung susunod ka sa government ni Satan, hate mo itong government ng Diyos. So dito, sa ating pinag-aaralan, ang Babylon ay ang pagtitiwala natin sa ating mga sarili. Mga kapatid, ha? Yun, pagtitiwala natin sa ating sarili. Pag makita natin na hindi pala dapat pagtiwala lang ang pinagtitiwalaan mo. Ang papasok lang sa langit kay Jesus nagtitiwala. Tandaan po natin yan, mga kapatid. At sa lahat ng mga nakikinig po na naaabot po na ito, if we believe ourselves done to Jesus, wala tayong karapatan sa langit na bayan. Ibig sabihin, ang pagtitiwalaan natin ay walang iba kundi ang ating Diyos. Meaning to say, yung Babylon na sinasabi rito ay ang ating sarili. It means that the first angel say, God alone. The second angel say, not me, but God. Hindi ako, kundi ang Diyos. Hindi ako, kundi si Jesus ang aking pagtitiwalaan. Ibig sabihin, tatalikuran ko ang aking sarili at susunod sa pagtalikod ko na second angel. Mga kapatid. Yun po ang okay. Let's go. Please po, Ma'am Garabato, paki-off lang po ang inyo pong mic. Ayan, thank you po. Ngayon, sa huli po natin, Revelation 14 verse 9 to 11. Pastor? Okay. Verse 9, and the third angel followed them, saying with a loud... Revelation 14 verse 9 to 11. 9 to 11.
Revelation 14:9, and the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand. Verse 10, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Verse 11, and the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Okay, this is the crucial, mga kapatid. This is all about the mark of the beast and the mark of God. Ngayon, tignan po natin, ha? Ito tayo, mga kapatid, na Mo yung simhada anti tawi 144,000 liyum sa anti siya kada mapi mo Ma'am yasa Ems, then Sister Ems Garabato, can you please mute your ano? Thank you po. yan, thank you Okay. po. Okay. Go ahead po, Doc. Now, dito pa lamang, dito sa Revelation 14, o yung third angels, labanan po ito. Okay? Between ourselves and God. Mga kapatid, between two different worship, between two different mark, the mark of God and the mark of the beast. Now, sa Revelation 14 verse 1, nakasulat po sa ating mga noo o sa noo ng 144,000 ang pangalan ng Diyos at ni Jesus. A name signifies character. Yun ang aral, yun ang faith na nasa isip po natin. So dito mga kapatid, maliwanag po rito na may nakatatak sa isipan ng mga maliligtas at may nakatatak din sa isipan ng hindi maliligtas. Both of them ay naglalaban siya. Yung nakatatak sa isipan ng maliligtas, that's the mark of God. Yung nakatatak sa isipan ng hindi maliligtas, that is the mark of the beast. Mga kapatid. Now, ano po ito? Yung nakatatak sa isipan na ito ay walang iba kundi ang katuwiran ng ating Panginoon. The righteousness by faith. The righteousness of our Lord Jesus Christ. Ano po ito? Si Jesus lamang ang ating tagapagligtas. Now, saan po papasok ito mga kapatid? Alam po natin mga kapatid na kapag tayo ay in line that we are settling into the truth, ito po ay lalabas sa atin, sa ating puso, at tayo mismo sa pagmamahal natin sa ating Panginoon tayo. Sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya nga dito, yung righteousness of God and righteousness ng ating Panginoon ang magsisilbing instrumento natin para sumunod tayo at makita sa pangingilin po natin ng araw ng Sabado. Kaya nga po yung Sabat, talataya, hindi ho ito resulta ng pamimilit sa atin. Mga kapatid, ang Israel sa panahon na yun ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Ang Sabat nila hindi naging kalugod-lugod. So ang mark of the beast, mga kapatid, ay sa kagustuhan ng Panginoon. Halimbawa, the law, we follow the Sabat, pero malayo ang puso natin sa ating Panginoon, lalabas tayo sa iglesyang ito. Mga kapatid, so dapat yung ating
tinatawag na Sabat, pagsunod sa kautusan o anuman ay bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kapag ito'y bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, yan po ay nagpapatunay na may tanda tayo ng Panginoon at tayo ay hindi tatanggap ng tanda ng hayop. Sa madaling salita, dito, between the righteousness by faith and the righteousness by works. Pag ikaw ay righteousness by work, eventually, tatanggap ka ng tanda ng hayop. Pagka ikaw ay may righteousness ng ating Panginoon, tatanggap ka ng tanda ng ating Panginoong Jesucristo na itatata ng banal na Espiritu sa iyo. Kaya nga sabi rito, dito isasama po natin, this is the latter rain, the three angels message, this is the loud cry, the three angels message, yung po yan. Kaya dito isa lang po ang sagot, ang ating Panginoong Jesucristo. Kung siya po ay nasa buhay po natin, ang sabi nga po, ang lahat ng latter rain. Ano yung pangako ng Diyos? Kapangyarihan sa persecution. Ano pa yung pangako ng Diyos? Hindi tayo maliliglig o hindi tayo we are in Christ, mga natin. At pag natanggap po natin yan, yung ating Sabbath keeping magiging firm, hindi tayo tatanggap ng tanda ng hayop. Kasi pag tumanggap tayo ng tanda ng hayop, tayo iinom ng alak ng kagalitan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, bilang panghuli, ang Christ, siya lamang po pag-asa. We are the remnant people of God. Ang hinihintay po niya, yung commitment po natin sa iniaalok po niyang kaligtasan. Mga kapatid, kamusta po ang buhay po natin? Tayo ho kaya ay handang sumalubong sa ating Panginoon. Nawa po, sa oras pong ito, sa paksa po natin, ay magsilbi po sa atin, dapat po natin pagtiwalaan. Hindi tayo dapat pagtiwalaan. Maraming pong salamat at God bless us all. Thank you very much. Pastor. Thank you po. Maraming salamat sa napakagandang topic ngayong gabi, mga kapatid. Thank you, Dr. Rocky Tulog, for sharing us the wonderful thought and the very important message po, especially sa Revelation 14. Ngayon po, dako na po tayo sa ating question and answer. At the same po, yung ating rules ay hands up lang po and then let me recognize you. Okay? So, wala na po tayong maraming time. We will give right away to Elder Vesper. Siya nauna dito. Doc Rocky. Okay, Elder Vesper. Go ahead po. Ito po yung aking clarification at katanungan po. Meron po, alam po natin yung tatlong angel na yung nire-representahan niya. Ang clarification po ay yung pang-apat na anghel. Sino po ba ang pinapatunguhan dito? Ay si Jesus Christ o ang Holy Spirit? At ang pangalawa po ay ano ang kinalaman ng Sunday Law sa mga huling panahon na Mark of the Beast? Kailangan pa bang hintayin ng Seventh-day Adventist yung Sunday Law na yon para mapatunayan na siya ay tapat sa kaniyang bilang isang remnant? Kasi nagkakamatayan na wala pa yung Sunday Law nga naman. At sa ating panahon ay maraming naghihintay na mga kapatid tungkol sa Sunday Law. Ayun po. Okay po. Ito ho, kapatid, Elder, ganito po yan. Unang-una, ano ba yung fourth angel? Fourth angel is Jesus Christ and of course, the Holy Spirit. Kasi ang trabaho po ng fourth angel to give power, swelling, sabi ni Mrs. White, dito sa three angels. Kumbaga, ito yung magbibigay kapangyarihan dito sa pabalitang ito.
na ito pong pabalitang ito na binabalita ng fourth angel, ang sabi po ng prophet, ito po ay righteousness by faith. Kanina, habang wala pa tayo sa broadcast, pinag-usapan namin ni Pastor Mark na kasama si Pastor Gomer. Nung mga bata pa tayo, of course, ako'y bata pa ho, mga kapatid, ano ho? Nung mga bata pa, ang pinairal sa ating doctrines ay very strict sa Sabbath keeping. Di ba, Pastor Mark? Very strict. No? Which is nakakatulong yun, ha? Nakakatulong sa pagbibigay ng ikapo. Pagsunod sa Ten Commandments. Very strict po talaga tayo, mga kapatid. At talagang to the letter. Naabutan ko pa nga at saka ng mama ko, Biyernes pa lang, nagluluto na. Dok Adi, no? Nagbibiyernes pa lang, nagluluto na. At yung luto, doon sa ilalim ng ano namin, may mga kusot doon. Pag may sabaw, doon inilalagay para kinabukasan, mainit pa rin. Okay? Pero, ang message na dumating sa Adventist Church ng Revelation 18 ay 1888, the righteousness by faith. Ipinakita sa atin doon, no? Itinama tayo, nag-swell sa atin na yung palang ating Sabbath keeping, law keeping, and everything, ito pala ay hindi means of salvation, but this is the fruit of salvation. So ipinakita yan. Alam po ninyo, yun po yung napakalinaw na gospel, yung righteousness by faith na ating pong pinangangaral. Hindi ho ito justification by save, justification by faith. Okay. Justification by faith, righteous sanctification by faith, and glorification by faith. Hindi lang ho isa. Kumbaga, ito po yung panlaban sa maling doktrina ng Protestantism. Kaya ipinakita sa atin ng Panginoon. Yan po yan. Okay? Then, Sunday Law. Ang Sunday Law, mga kapatid, elder, kahit hindi ho natin hintayin yan, darating yan. Doon po sa mga naghihintay, huwag nyo na hong hintayin dahil maiinip lang kayo. Ha? Ang gawin po natin ay, ang isipin natin, dapat makatanggap tayo ng latter rain. Ang latter rain, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang latter rain, si Jesus. Anong sabi sa atin? Ang lahat ng pangako ng Diyos pagdating kay Kristo, yes. Sa madaling salita, mga kapatid, isa lang ang gagawin natin. Ibigay po natin ang buong sarili sa ating Diyos o tanggapin natin ang lubusan ng ating Panginoong Jesucristo at lahat po yan ay ipagkakaloob po sa atin. Huwag ho tayong maghintay ng Sunday Law. Whether we like it or not, handa tayo o hindi, darating po yan, mga kapatid. Lalo po ngayon, napakabilis po ng technology. Ang dapat po nating gawin at isipin, tayo ba ay handa? Tayo ba ay nasa Panginoong Jesucristo? Simple lang naman ho, mga kapatid, ganito ha. The relationship ngayon, based sa New Testament, yung I in Christ and Christ and me. That's the church relationship. I in Christ, Christ and me. Ako ay na kay Kristo, si Kristo ay nasa akin. Di ba nga, ang sabi nung awit natin, ganito, may awit po tayo eh. Sabi doon, ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya ay manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. So, tanging si Jesus lamang talaga. Yung latter rain, yung kapangyarihan sa loud cry, hindi tayo ma-shake. Sino lang kailangan natin? Ang Panginoong Jesucristo. Sabi nga ng kanta natin, He is all I need. Anong dapat natin gawin?
I surrender all. Di ba? Yung po mga kapatid, dapat natin gawin. Next question, Pastor Mark. Thank you po. May follow-up ko po ba, Elder Vesper? Mamaya na, pag walang magtatanong. Pwede ka naman po. Meron pa po ba sa ating Zoom? Iba? Tanong lang po natin. Okay, tanong. Sige, Brother Pablo. Go ahead. Salamat, Dr. Rocky. Ito yung tanong ko kasi nabanggit mo kanina sa ang tungkol sa Babylon na yung mga tao pala yun na yung sarili nila ang inintindi, believe sa sarili. Na walang yung bang sarili nila ang pinapaniwalaan na nila. Okay. Ito yung tanong, pwede ba natin yan ang Babylon ma-refer din sa relihiyon na hindi 7 days or sa ibang relihiyon, ibang pananampalataya? Yun lang. Pwede po. At hindi lang naman po sa mga false churches, kundi meron din namang tinatawag na literal Babylon. In the history of our church and in the history of Reformation, ay talagang inire-refer po ito and prophetically sa mga false church. Siya nga po ay ina, no? At siya rin po ay may anak. Ang ginawa lang po natin dito po sa ginawa po natin pag-arala, ginawa po natin ngayon na pag-aaral ay pinasako po natin sa subject na righteousness by faith. At kinuha po natin yung definition ng salitang Babylon na ang ibig sabihin po nito. Tingnan nyo ang ibig sabihin nga kasi ng Babylon ay daan papunta sa langit. So ang ginawa ng mga Babel doon sa after the flood, gumawa sila ng sarili nilang daan. Kaya nagalit ang Panginoon. So ang sabi ng Panginoon, huwag kang magtiwala sa sarili mo, sa akin ka magtiwala. So dito rin, sa Revelation, ganun din po. Huwag ka magtitiwala sa sarili mo, sa akin ka magtiwala para sa kaligtasan mo. So, yun po yun mga kapatid. So, kahit saan po dyan, wala pong problema po yan, kapatid. Next. Thank you po. May follow-up po ba kayo? May follow-up lang ako, isa lang. Sige po. Kasi ang sinabi nila, hindi daw referado sa kanila yung Babylon na yan, nung unang Roman na pagan pa, yun ang bumagsak na yun wala na yun. So, yun ang mga rebat nila sa ating teaching. Well, Future ba yan o wala, nangyari na? Okay, ganito po yan kapatid. Kung ang pagbabasihan ay yung kanilang teaching na tinatawag na futurism, dalawa po yan Ang una dyan, historicism. Yun po yung Protestant system of prophetic interpretation. Na sinasabi dito sa Protestant system of prophetic interpretation, yung historicism, yung Babylon, yung Revelation na 13, yung first beast, yung women na Babylon, ay referring po yan sa kinagis ng pananampalataya. Yun po yung Protestant na yun po yung stand ng Seventh-day Adventist. Nung panahon na nakita nila, kinonbat nila, and during after the Middle Ages o yung tinatawag na Renaissance, nag-inject sila ng panibago, and that is futurism. Na itong futurism pong ito, mga kapatid, ay nagsasabi na yung Revelation 13, yung first beast, at saka yung women o yung Babylon sa Revelation 17 cannot be the religion na kinagisnan po natin, kundi in the future. Yun nga po yung dahilan kung bakit nila sinasabi na yung Israel ay ethnic Israel. Yung po yung dahilan. Isa po yun. Kasi meron silang mga paniniwala, interpretation na number 1, yung literalism, at number 2, iba yung church, iba yung Israel, at iba yung Gentiles. Magkakahiwalay yan. Kaya pa sa Bible, pagka sinabing Israel, literal Israel. Sa atin po, through historicism, pag sinabing Israel, not literal Israel, but the church. Ganon din po rito sa pinag-uusapan natin. Sa kanila, hindi pa ho yan
sa future pa yan. Pero kung pag-aaralan natin ang Bible, ang Revelation 13, sila na rin ay umaagri na walang ibang makapagpaliwanag ng detalyado po nito, kundi Seventh-day Adventist. Doon na lamang sa signs na pagkakakilanlan kung sino ito, natatahimik po sila, mga kapatid. So, yun po ang kasagutan ko po dyan. Next question. Okay, salamat po. Okay, thank you. Thank you po, Brother Pablo. Mayroon pa po ba tayo dito sa Zoom, mga kapatid? Pwede po bang ano? Okay, habang naghihintay, meron po dito sa chat natin sa comment dito sa live doc. Ito, tanong Rocky Tulog, may tanong ako, sino ang anghel dyan sa Revelation 14? Salamat po. Okay, ganito po yon. Hindi ho pwedeng gawin yan ng isang anghel lamang. So yung angel, signifying messenger, signifying the church. Ibig sabihin, yung anghel po dyan ay kinakatawanan ng church, the remnant church ng Revelation chapter 12, verse 17. Hindi ho yan isang tao, kundi yan po ay kalipunan ng mga tao na tinatawag po natin ngayong church. Yun nga po yung Revelation 12:17. Yan po yung pabalita. Ang ibig sabihin lang po niyan, may message ang Diyos na 3 pabalita. Okay? Isang pabalita sa 3 uri na tinatawag po. Okay? So yan po ang kasagutan ko sa katanungan. Next question, Pastor. Okay, after ni Elder Vesper, basahin natin ang tanong dito sa chat. Meron pala. Elder Vesper, go ahead. Ito po ay isang katangian ng isang remnant na ayon at nagalit nga ang dragon sa babae at umalis upang sa kanya 12 verse 17 upang bumakas sa kanyang nalabing minin na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga patutuon ni Jesus. Na bilang 7-day Adventist ay kailangan nating ingatan ang araw ng Sabat. Kasi tama po yung sinabi ninyo sa akin pong nung ako'y bata pa ay ang pagsunod ng Sabat noon ay talagang isinasapuso talaga na talagang sinasabihan ng mga kabataan na kayo wag bumili ng araw ng Sabat, wag kayong gumawa ng kung ano talaga na hindi din naman talaga nagko-compromise. Na alam din naman nila na si Jesus ang magliligtas sa kanila. Pero ang ibig kong sabihin, dahil nga sa nawawala na yung ganong klaseng disiplina sa ating 7-day Adventist at paumanhin po sa bilang mananampalataya na nakukompromise yung araw ng Sabat o observance of Sabat even sa pagbili. At ito rin po ay nagiging kaugalian ko at nais ko ring anuhin na yung paggagasolina ng araw ng Sabat ay parang normal na kasi gawain na. Pero pag tayo ay bilang remnant, ang sabi nga, mas ginusto ng remnant na mamatay kaysa mag-compromise sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Ano po ang inyong masasabi dito daw? Okay. Alam po ninyo, yan nga po ang talagang isa sa problem po natin. Ganito yan. Noong panahon po na hindi pa nagbibigay o sabi natin a little emphasis sa tinatawag na faith, ay talagang ano tayo dyan, nagiging very strict tayo. Pero ngayon, hindi ko alam kung naiintindihan o hindi naiintindihan. Kasi ganito po yun. Kung tayo po ay nasa Panginoon at ang katuwiran ng ating Panginoon ang nasa atin, it will lead to us as governed by love to follow our Savior. Kasi ganito yan Ang gusto ng Diyos, sumunod tayo doon sa kilala natin. So, lumalabas kung ganun pala at nagiging lousy tayo sa pagsunod, meaning to say, mababaw ang ating pagkakilala.
sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi yung procedure, actually nga ang General Conference naglagay po siya ng tinatawag na guidelines kung paano dapat ipangilin. Yun po yung mga suggested guidelines ng General Conference. Pero yung mga pagsunod po na yon, depende po yan yung relasyon mo sa Diyos. Kasi kapag ka napakaganda ng relasyon mo sa Diyos, nararamdaman mo yung kanyang kapangyarihan at mahal na mahal mo siya, hindi ka makakaisip niyan. Always, ang gagawin mo ay sumunod sa kanya dahil mahal mo siya. Mangingili ka ng sabat ng maayos, mahal mo siya. Hindi ka gagawa ng ganito, mahal mo siya. Bakit? Halimbawa, katulad ko, yung pagpapagasolina na lang no? Dapat ang sasakyan mo, kapatid, sasakyan natin, Biyernes pa lamang, i-full tank mo na. O kung pwede na may reserba ka diyan, magdala ka na ng container, lagyan mo na ng gasolina. Natatandaan ko nung kasama ko si Doc June. Ito, nandito si Doc June. Doon kami sa bahay namin sa Mindanao, no? Pagka kami may biyahe at nakikita namin na gagamitin yung sasakyan ng araw na Sabat, Biyernes pa lang full tank na. At nung minsan ay nakita ko, sapagkat si Doc June ay taga-municipal ng Sibagat, may dala-dala kaming container ng gasolina. Nang pagka larga namin, halimbawa Biyernes, aabutan kami ng sunset na dyan, meron na mismo at punong-puno na, handa na. At dito nakikita ko, Biyernes pa lamang namamalengke na. Lahat na ng uri ng kakainin mo. Yung mga kakainin mo lang na sasapat sa'yo. Biyernes pa lamang ginagawa na. Hindi yung, lagi ka na nakakalimot. Yun naman pagkain sa, ng araw na Sabat sa restaurant. Kung maaari lang, iniiwasan po yan. Pero kung wala naman talagang at hindi ka naman nakapagdala, pwede yan. Pero hindi laging ganon, mga kapatid. So dapat, ang sabi nga natin, wala tayong ibang pwedeng gawin, Brother Elder, kundi laliman po natin ang ating pagkakilala sa Diyos. At yung paglalalim po na yan, lalalim din ang ating pagsunod sa kanyang kalooban. Bakit ba tayo sumusunod sa Sabat? Mga kapatid, bakit ba tayo sumusunod sa 10 utos? Kasi utos? Hindi! Sumusunod tayo dahil may Diyos na nagbigay. Ibig sabihin, nandun yung respeto natin sa Diyos na nagbigay ng utos. Kasi kung hindi tayo susunod sa utos, wala yung respeto natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, Elder, ang maganda sigurong gawin, magkaroon ng mga revival sa church natin na ipakilala ng gusto ang ating Panginoon. At pagka nakilala ng gusto ang ating Panginoon, automatic po yan, lalalim din ang pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi sabi doon, ang lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Next question, Pastor. Okay. Last question po for tonight. Dito po sa tanong ni Pastor Rolly. Ang tanong niya po, what could be the theological and missiological implication, hindi tabunan itong may parenthesis, recognized by the Adventist Mission Directors in 2010 and 2012 of exegetical meaning of, nag-Greek siya, poriotentes of Matthew 28:19. This is literally translated as having gone or to go or as you go, rendered by ISV as you go. Matthew 28:19, Doc. Poriotentes. Naka-mute ka, Doc. Sorry. Okay. Ganito. Ang implication po nito sa amin sa school, ito po ay ecclesiastical ministry ng school. Ito ho kasi ay may jurisprudence po ito. Itong Matthew 28:19. Dito po kinuha yung ecclesiastical teaching. Dito po kinuha yung religious teaching na pinanghahawakan po ng
ng school, ng PIAS. And according sa Supreme Court, ito po ang pinakamataas sa lahat ng batas sa buong mundo. Ito pong nakalagay sa Matthew 28:19. Ano ho? Nasabi rito, teaching them, go ye therefore and teaching them. Ngayon, tinatanong po ng ating pastor, ni Pastor Rolly, kung ano po ang tinatawag na missiological and theological implication nitong salitang ito. Simple lang mga kapatid, ito pong salitang ito ay iniutos ng ating Panginoon. Ang sabi rito, as you go, no? Or go. Ano po yung go na yan? Yung pangangaral, the preaching of the gospel. Pinag-aralan po natin ngayon na tayo pala as an eschatological remnant, as a messianic Israel, as people of God in the last days, ay mayroon tayong nakapasan sa ating balikat na ano? Pangangaral ng mabuting balita. As you go. Ibig sabihin mga kapatid, yung pangangaral na ito, that's our mission. We are part of the remnant church, the Seventh-day Adventist. So itong bahaging ito, as we inside the church or independent supporting ministry, isa lamang po ang implication nito, ang pangangaral ng mabuting balita sa buong mundo. Yan po ang trabaho po natin. Kung hindi man sa buong mundo, mga kapitbahay po natin, understand dito sa Luzon, ang NPUC ay nagkakaroon po ng sabay-sabay ng mga pangangaral dito. Dito naman sa Mindanao, maganda po, nahati na yung ating union. Kasi indication po yan na dumarami ang mga kapatid at lumalago na kailangan ng hatiin para ma-supervise ng bawat isa. Yan po yung mission po natin mga kapatid. Base dito po sa Matthew 28 verse 19. Thank you very much, Pastor. Next question. Okay na po, Doc. Wala na po. Tomorrow na lang ang iba dito sa live dahil po ay hindi na po papayag ang ating time. Medyo gabi na rin po dito sa Thailand and dyan sa Philippines mas lalo, no? Advance kayo dyan ng 1 hour. So Dito, Pastor, 8:30. Hindi. 9 na pala. 9:50 na pala. Okay. Salamat po na marami, Dr. Rocky Tulog, and sa lahat po na dumalo sa atin, to all Central Plains members, churches po, mga care groups natin, Bible students, at yung ibang mga, at yung lalo na ating mga church members po, Saik, Saraburi Central, Nakunayok, and Angtong. Salamat po na marami sa inyong pagdalo sa ating kasama dyan sa Advent Biblical Ministry. Salamat po sa inyong presensya ngayong gabi. Support natin sa ating mentor na si Rocky Tulog. Gayon din po si Brother Gomer, no, naka-join sa ating ngayong gabi. Dr. Chinido, thank you po. Dr. Adi, and to all the team ng LTBS, thank you po sa inyong lahat. Dr. Rocky Tulog, we will see you tomorrow, Doc. But before that, please offer a special prayer po sa ating lahat. Okay, maraming pong salamat Panginoon sa pagkakataong ito. Muli ay naranasan po namin ang inyong pong kapangyarihan. Although nagkaroon ng mga balakid kanina, pero naitaw ang mensahe ng langit. Salamat din po sa mga kapatid na nag-support. Si Dr. Chinido, si Dr. Adi, ang PIAS, ang Let the Bible Speak. Ganoon din sila Brother Gomer, ang ABM, lahat ng mga kapatid na nasa Korea, nasa Hong Kong, nasa US, at nasa Pilipinas, nasa Davao, nasa Bicol, lahat-lahat Panginoon, yung mga kapatiran sa Thailand, na nandito sila Elder, sila Brother Pablo, sila Ma'am Amparo, sila po, lahat po kayo Panginoon ay nagpapasalamat sa inyo pong kapangyarihan at nawa
pag-aaral ng inyong banal na salita. At bukas din po ng gabi ay pabalikin kami sa isang maganda at ayusin po, Panginoon, ang panahon na makibagay po sa ating pong pangaral. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pagdinig po ninyo sa mga dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, everyone. Amen. Thank you. Thank you. Blessing you. Friday. Looking forward for tomorrow. Yes.